Welcome na naman sa panibagong video. Sa video na to, tatalakayin natin kung ano naman yung state and props. By the end of this video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng like component na katulad nito. Ayan, nag-iiba yung state niya habang kiniklik mo. And then, yung expandable text natin na merong more tsaka less button. So, lahat ng to, matutunan mo gamit lang yung state and props sa ating React application. So, kung ako sa'yo, tapusin mo ang buong video na to para matutunan mo kung paano ito gawin. Ano nga ba yung tinatawag na state sa React? So state is just a way to manage and track changes in data within a component. So bakit natin kailangan gamitin si state? So React state is used again to store and manage dynamic data within a component. So kapag nagbabago yung data mo during runtime, kailangan mong gumamit ng React state. So using state helps to keep track of changing data and ensures that our component re-renders when the state changes. Kaya nagiging in sync yung ating UI sa ating state. So that is how useful React state is. So let's see an example sa next slide. Dito makita mo meron kang in-import na useState from our React. And then under the app component, meron kang dineclare na variable which is yung const tapos array. So yung first na value dito is count. So this is your state or yung pangalan ng state na sinet mo. So that is count. And then after ng comma is yung setter which is yung set count, meaning ito yung ginagamit para i-update yung value ni count. And then after nito equals useState parenthesis 0. So dito mo na initialize yung value ng ating counts which is 0. And then return lang siya into an h1 and i-display sa counter yung value ni count. So don't worry if hindi mo pa alam yung code na to or hindi ka familiar kasi titignan natin to sa ating code editor. So once nandito ka na sa code editor, pwede mo nang i-import si useState. So import curly braces useState and then from React. Okay. Next mong gagawin is sa loob ng app component, i-declare mo to. So const brackets. So yung unang variable dito is yung state name natin. So count and then yung second or after ng comma is yung setter or yung mag-update ng ating count na state sa ating app component. So, lagay lang natin set count. So, normally, we use set tapos yung pangalan noong state natin. So, that is one of the practice na ginagawa sa React. And then, equals tapos use state. So, after ng use state, parentheses, and then this is where you define the initial value. Yung initial na value ng state natin. So, for now, lagyan lang natin ng 0. And then, paano natin to i-display sa ating UI or sa ating browser? Madali lang. Punta ka dito sa return, and then h1, and then count. Tapos, lagyan natin si curly braces, and then sa loob is yung count. So, di ba? Parang JavaScript variable lang din siya. Same sa mga JSX tutorial natin. So, check natin yung browser. Run natin, npm run dev. At eto na nga, i-control click mo lang. And then mag-open siya sa ating browser. So i-check mo na lang sa iyong browser. So once nandito ka na, pag nag-load na siya, ayan, makita mo na si count and then yung value is 0. So what if gusto mo i-increment yung value ni count or i-decrement or magsasubtract ka? So madali lang din. Balik tayo sa code editor. And then dito pwede tayong gumawa ng buttons. Okay? So unahin natin si increment. So button increment. So, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng event handler which is onClick. So, pag click to, mag-increment. So, onClick equals curly braces and then handle increment. Okay. And then, gagawin natin is i-declare natin yung function na to. So, gagamit tayo ng arrow function, const handle increment equals yung arrow-like syntax and then yung function body. So, inside, pwede mo nang gamitin si set count. So, set count. So, yung one of the best practices sa React or pag-update ng state is tawagin mo muna si prev state. Since single value to, 0, we need to check or use the previous state. And then, arrow function, count plus 1. Okay? So, i-return yan or isa-set na niya after yung prev state na value natin into the new state, which is nag-add tayo ng 1. Okay? And then, check muna natin sa browser. So, dito sa inyong browser, meron ko ng increment. So, try nyo i-click. Ayan. So, ina-update nyo na yung ating state successfully. So, i-add naman natin yung decrement na button. So, balik tayo sa code editor. And then here, gagawa tayo ulit ng button. So, button
decrement. So same lang din ang gagawin natin. Maglalagay tayo ng onClick and then handle decrement. Ayan, and then hit save and then gawin niyo ulit yung function na yon. So const handle decrement, arrow function, set count. Ayan, and then prev state. Ayan, and then arrow function ulit, count -1 kasi magsasubtract tayo. And then pwede nang i-check sa inyong browser if gumagana. So balik tayo. Ayan, meron tayong decrement buttons. Increment muna natin. 1, 2, 3, 4, 5 and try to decrement. 4, 3, 2, 1, 0. So we are successful in managing the state in our app component. So marami pa akong example. So hindi lang number yung pwede sa state. Marami pang variables na pwede nating i-assign sa ating mga state or variables. So let's go back sa ating code editor. Ayan. So pwede ka rin mag-declare ng string na state. Okay, const like name, set name, ayan, equals to useState. Tapos, yung value nito is pwedeng empty string. Ayan, lagyan natin ng dev.code for example and click save. So, pwede yan. Pwede rin yung boolean. So, const, usually, ang best practice for boolean, like, maglagay ka ng is sa unahan ng variable name mo, like, is check. But, depende pa rin sa naming convention nyo if nag-work kayo as a team or sa work nyo. So, is checked, set is checked. Ayan, equals useState and then false, for example. Ayan, pwede rin yan. And then numbers, na-try na rin natin. The next one is pwede rin yung array. So, const fruits, for example. Tapos set fruits. Ayan, equals useState. And then, pwede ka na ma-declare ng array dito directly. Pwedeng empty or pwedeng may values. So, apple, mango, ayan, durian. So, save. And pwede rin yung objects. Okay, const. Sabihin natin property siya ng isang person. So, person. Ayan, set person. Ayan, equal to useState. And then, declare tayo ng object sa loob with properties. So, ano ba yung properties ni person? Meron siyang name. Ayan, na string. So, for example, Justin, Espinosa, comma, age, 21, and so on and so forth. So, ayan, marami ka pang pwedeng i-assign or gamitin na values yung state. Meron kang number, meron kang string, meron kang boolean, meron kang array, and meron kang object. Okay, yung next example natin is paano naman tayo mag-display ng array values sa ating web page or UI. So, ganun pa rin. We will use map method. So, punta ka dito sa ilalim ng button, lagyan lang natin ng separator or horizontal line. Ayan, and click save. Tapos, punta tayo sa main.jsx at ibalik nyo si Bootstrap. So, import bootstrap /dist/css/bootstrap.css. Okay? And then, sa app.jsx, ilalagay natin or render natin si fruits. Okay? So, pag-render is curly braces fruits.map. And then, since we need key, wala tayong key dito, gagamit tayo ng index. So, parenthesis, yung variable name for fruit, and then yung index. And then, arrow function, return natin si li dito. So, nakalimutan natin ilagay si ul. So, lagay muna natin si ul, or an order list, tapos ipasok natin to. Wow. Ayan, save. And then, lalagyan natin ng key sa li. So, index. And then, lalagay natin sa loob si fruit. Ayan, and click save. Tapos, maglalagay tayo ng bootstrap classes sa ating ul, class name, list, group. Okay? And then, sa li, lalagay din tayo dito ng class name, list, group, item. So, tignan natin sa browser if ano yung magiging kalalabasan. So, balik tayo sa browser and then there you go. Nakakita mo na sa ating screen si apple, mango, and then si durian. So, that is basically how you display array state, no? Ang mga values ng array natin sa state na fruits into your web page. Ngayon, ipapakita ko naman yung power ng state management sa inyo. So, let's say for example na meron tayong boolean value na magpapakita or show ng ating fruits if true and i-hide niya if false. So, magagawa natin yun gamit yung state. So, paano natin i-apply yun sa ating code? So, sobrang dali lang din.
Balik tayo sa ating code editor. Tapos dito, nakita nyo meron tayong isCheck. So, gagamitin natin tong state na to para mag-update ng ating UI. So, let's say for example, nagagawa tayo ng div dito. Ayan. And then sa loob ng div, meron kang label. So, lalagyan lang natin siya ng show. Ayan. So, parang meron ka lang label. And then, under that label, meron tayong input. Okay. Sa input na to, yung type niya is checkbox. Okay. Try natin yung checkbox. And then, need mong i-add yung event handler natin na onChange. Okay, onChange. Kasi, pag clinic mo yung checkbox, ira-run niya to once nag-change ako ng value. So, lagyan na natin ng function, handle, show, fruits. Ayan. And then, i-close natin. Save. And then, gawin natin yung arrow function. Const handle, show, fruits. Ayan, arrow function, and then, eto. So, since meron tayong isCheck dito na state, pwede natin siyang i-assign dito sa check property ng ating input. So, you can add here a property of check. Ayan. And then, yung value niya is yung ating state na isCheck. And then, click save. So, kung ano man yung value ng state natin dito, yun din ang magiging value ng ating input or yung state ng ating input. So, sa loob ng handle show fruits, ang gagawin natin is dito na natin isi-set yung isCheck. Ayan. And then, set natin to opposite nung current state. So, pwede mong ilagay na not or exclamation point and then isCheck. So, opposite ng current state ng ating isCheck. So, paano natin mapapakita to sa ating map or sa ating fruits na display? Madali lamang. So, sa loob ng JavaScript na code na to or JSX syntax na to, lalagay mo si isCheck, yung ating boolean na value or state, and then ilalagay mo si end. Ito yung ating conditional operator. So if true si isCheck, automatic na i-render niya yung ating fruits na list. Pag false naman, hindi niya ito i-render. So try natin sa ating browser. Ayan, makita mo, the default value is false. So kaya wala tayong makitang list sa ating browser. Pag clinic mo sa show or yung input or checkbox na to, pag clinic mo, makita mo na si apple, mango, and yung durian na value ng ating fruits array. Pag clinic mo ulit, yung show natin na input na checkbox, mawawala sila sa display. So this is the power of state. You can control, you can manage, and manipulate the data within that component. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung paano tayo mag-add ng values sa ating array na state. So, napakadili lang din. Ang gagawin mo lang is you need to add or concatenate yung value na yon sa ating current state, which is yung fruit sa ating example. So, paano natin gagawin yon sa ating code? So, for example, ito yung code natin. And maglalagay tayo ng button dito. Just above our or below the show button. So, lagay tayo ng button. And then, lagyan natin ng add fruit. Okay, so ang gagawin natin, lalagay tayo ng on-click dito. Ayan, and then, create tayo handle add fruit. Okay, so for now, static lang muna. Mag-add lang tayo directly ng static na string or fruit sa ating function. So, gawin natin to. Const handle add fruit, and then arrow function. And then dito, meron tayong array na fruits. So, what we will do is to set fruits. Ayan, and then yung array or yung state natin pala. So, ito. And then yung array or brackets. And then you need to use the spread operator. So, spread natin yung previous na values from our fruits. So, fruits. And then, comma, yung value na i-add natin. So, add natin si pineapple. Ayan, and then click save. So, ang gagawin nitong handle add fruit is every time na i-click mo yung button is mag-a-add siya ng pineapple sa ating fruits na array. And magde-display din to sa ating UI. So, makita niyo yan in action. So, go back sa inyong browser. So, meron ka ng add fruit dito. So, show muna natin. Ayan, and then click niyo yung add fruit. Ayan. So, every time na i-click na siya, mag-a-add siya ng pineapple sa end ng ating list. So that is how you work with adding of values sa ating mga arrays na state. Ngayon, paano naman kung gusto mong mag-remove ng items sa ating fruits na array or state? So napakadali lang nun gamit yung filter na method. So balik tayo sa ating code editor.
So dito, instead of returning yung arrow function lang na li, we need to return a div tapos yung button. So paano natin gagawin yon? Now, i-control X muna natin or cut muna natin yung lines na to. And then, i-remove mo yung parentheses dito. Palitan mo siya ng curly braces. And then, type return. So, magre-return tayo every map ng div. Tapos, yung ating li na nasa loob. So, pumupula to dahil wala tayong key sa ating div. So, kailangan nating i-update to and ilagay dito sa div natin. And then, control save. So, ayun, nawala na yung warning para sa key na index natin. Okay? So, the next one is we need to add this button. So, dito maglalagay tayo ng bagong button. Lagyan na lang natin ng class para medyo maganda naman tignan yung button. Class name, btn, tapos btn danger. And then, remove fruit. Okay? After nyan, lagyan mo na lang ng onClick yung event handler natin. So, mag-create tayo ng function na yung pangalan is handle remove fruit. So, dito, magre-create tayo ng const handle remove fruit equals, ayan, and then arrow function. So, balik muna tayo dito sa ating button. Usually, pag magre-remove tayo, yung practice natin is magpapasa tayo ng ID or yung name ng ating fruit. So, pwede naman tayo magpasa ng name ng fruit, pero what if may duplicate? No, nagkaroon tayo ng duplication, so madi-delete lahat yon. So, the safest way to delete from our example is to pass or ipasa yung index. Kasi unique yung index dito. So, pag magdi-delete ka, you need to pass that ID in real world life or sa work mo. Malamang ID yung pinapasa. For now, index lang muna kasi wala tayong ID. So, paano natin gagawin yon? So, on-click, gagawa ka ng arrow function. So, arrow function, and then handle remove fruit, magpapasa ka ng parameter na index. Okay, and then click save. So, ang gagawin mo sa handle remove fruit na function is i-receive mo yung parameter na yon. So, let's say fruit index. Okay, so okay na, meron ka ng index. Ang gagawin na lang natin dito sa function, sa loob ng function body is to filter. So, declare tayo ng const filtered fruits equals yung fruits na state natin, kasi yun yung i-filter natin, dot filter. And then, papasa natin si filter. Si fruit, sorry. And then, yung index. And then, yung arrow function. So, ang i-return lang natin is yung index na hindi equal sa fruit index. Okay? Index is not equal to fruit index. So, ang gagawin ng method na to, yung filter na to, is mag-create siya ng bagong array kung saan yung lahat na index na hindi katulad ng fruit index ay i-return niya. So, meaning, in-exclude natin. Hindi natin in-include yung fruit index. Okay, so ang gagawin mo na lang is set fruits and then ipasa mo si filtered fruits dahil array na siya. So, this is how you do filtering in React using our state. So, tignan mo sa iyong browser kung ano yung resulta. So, sa ating browser, click natin yung show. Ayan, so meron kang apple and then may remove fruit, mango, tapos may remove fruit. So, meron kang remove button. So, click mo yung remove sa apple and ayan, nawawala si apple. Pag click mo naman si durian, bang, wala na si durian. And when you remove fruit na mango, there you go. You don't have any fruit sa iyong fruit na state. So, that is how you filter here in React using our React state. Ngayon na alam mo na kung paano gumagana si React State, we'll proceed to another topic which is props. So, ano naman yung tinatawag na props? So, props are a way of passing data from a parent component to a child component. So, tandaan niyo, it's just a way of passing data. Okay? What type of props can you create? So, it can be of any type, including numbers, strings, arrays, objects, and even function. And importante, na i-note ninyo na props are just read-only. Meaning, di nyo dapat ina-update or walang component na magmo-modify sa values ng props. So, yun yung tandaan nyo. So, there are three ways that we can do properties. We can pass value, we can pass function to a prop, and we can pass its children. So, ipapakita ko lahat yan in action sa ating code editor. So, punta muna kayo sa code editor. And then, ang gagawin nyo is remove nyo lahat instead, or
wag lang tong count na to, okay? So let's just remove this all hanggang dito. Sorry, mali pala. Ayan. Remove. And then remove natin to. Okay, save. Ayan. So ito na lang yung dapat na matitira. Next mong gagawin, we need to create a child component. So let's say na gusto mong ibahin yung count component. Ang gagawin mo lang is punta ka dito sa components, create ka ng new file, count component.jsx. And then type mo RAFCE, and then you will have your count component. So save muna natin. And let's say na gusto mo na dito mo i-display yung value ni count. So gagawin natin kanina. So meron kang div, and then meron tayong h1, and then count, and then yung count. Diba? Ganito yung ginawa natin kanina. But mag-error si count kasi hindi niya ma-recognize or hindi pa naka-define sa child component na to. So yung ating parent component is app.jsx. Tatawagin natin yung child, which is yung count component. Ayan. So how do you pass the props from this parent component to the child component, count component? So napakadali lang. Gagawin mo lang dito sa count component, maglalagay ka ng property. So props is just short for properties. You can name it whatever you want. So kahit anong ipangalan mo, pwede. But mas mabuti na sumunod ka sa naming convention pag pina-follow kayo, okay? So let's just say na ito ay count. So equals, para ka lang nag-a-assign ng property. So we will pass our state count. Ganyan. So after that, pwede ka nang pumunta sa count component, and then from here, you can type props. Okay? So si props, pwede mo nang i-console.log muna natin. Console.log props. Okay? And then save. So check natin sa ating browser kung ano yung nangyari. So nandito tayo sa ating presentation. Pupunta ako sa aking main file, and then pupunta ako sa log. So makikita ko dito, i-remove ko muna, and then refresh. And then yan, may nakita na ako na count component, and then nandito na si count 0. And then meron tayong problem dito. Ayan, so tingnan natin bakit nagka-error. So balik muna natin sa ating code editor. Ayan, count is not defined. So hindi niya nakita si count. So paano natin i-access si count? So sa props, alam natin na nandun si count. So we'll just say props.count, and then control save. So tingnan natin ulit yung ating code editor. So let's go back sa ating browser, and ayan, makita mo na count 0. So successfully nakapasa tayo ng count na property, and then na-display natin siya into the child component. So gagawin natin ngayon is babalik tayo sa code editor. Ipapakita ko sa inyo yung shorter way para i-display yung count. So okay, sa ating code editor, yung props, alam natin na object siya. So pwede natin siya i-destructure right away. So kung natatandaan nyo ng destructuring natin sa Essential JavaScript course, so ma-apply mo yun dito. So instead of props, we can use destructuring. So curly braces, and then alam natin na count yung variable, so count yung kukunin natin. And then click save. So hindi na tayo gagamit ng props. Directly, we will just use count. So when you save it and then check your browser, same pa rin yung ating value or yung ating output. So close ko muna yung console, and then hit refresh. And then ayan yung makita nyo na same pa rin yung ating value. So the structuring is highly recommended sa React, and mas napapabilis na yung ating development, and syempre mas less na yung ating code. Kung natatandaan nyo kanina, nag-increment tayo tsaka nag-decrement doon sa ating app.jsx. So paano natin yan gagawin? Via props. So this example is passing a function as a prop. So ituturo ko sa inyo kung paano. So balik tayo sa app.jsx. Ang gagawin lang natin is to create those functions. Tapos yung functions na yun, ipapasa natin as a property sa ating count component. So di ba, napakadali lang. So gagawin natin const handle increment equals, ayan, arrow function, and then set count, tapos prev state. So yung ginawa natin kanina, prev state plus
1. And then hit save. And then gawin na lang natin yung handle decrement. Const handle decrement equals, and tapos set count, and then prev state, and then prev state minus 1. So ipapasa natin to as property sa ating child component, which is yung count component. So paano? Same lang din sa ginawa natin sa count na property. So name it anything you want. So ako mas prefer ko na same lang sa kung anong name dito. So handle increment equals, and then yung function handle increment, and then handle decrement equals handle decrement, and then hit save. So pwede mo nang i-access yung mga functions na to sa ating count component. So i-click mo lang, control click sa count component, and then using the structuring, pwede na natin silang kunin. Handle increment, handle decrement. Okay? So nakuha na natin yung mga functions. So paano natin gagamitin dito? So simple lang, gawa tayo ng button. Lagyan na lang natin ng class name, btn success. Okay? So this will be for increment. And then copy natin to, and then paste, and then btn danger. This will be for decrement or pagsasubtract. Ayan. And then lagyan na lang sila natin ng event handlers. So dito sa button na una, lagyan mo ng on-click na event handler. And then you need to do an arrow function sa ating child component. So arrow function, and then handle increment. Ayan. So automatic na pagka-click mo, itatawagin niya si handle increment from our parent component. So same lang din ang gagawin natin dito sa ating decrement. So on click, and then curly braces, arrow function, and then handle decrement. Ayan, control save, and then i-check na natin sa ating browser. So going back sa output, meron ka ng count, and then increment and decrement buttons. So pag click mo sa increment, 1, 2, 3, 4, 5. So successful ang pagpasa natin ng increment. So paano naman si decrement? Tama ba tayo sa paggawa natin? Ayan, so tama pa rin yung ginawa natin. So we successfully passed a function as a prop sa ating child component. So ganun lang kadali guys gamit ng props sa React. So let's go back again sa ating code editor. Meron pang another way of passing value sa ating props. Ito yung tinatawag na passing children as props. So paano naman gumagana yun? So napakadali lang. For example, gagawa tayo ng component dito. Pangalan nating child component.jsx, and then type RAFCE. So meron na tayong child component. So let's say sa ating app.jsx, tatawagin natin yung child component. So lagyan muna natin ng little separation dito, BR, tapos HR para may separation lang, and then another BR. Ayan. Okay? So dito, tatawagan na si child component. So instead of closing it right away, itong component natin, we will not close it. So gagawin natin is lalagyan natin ng angle bracket lang. Ayan. So anything in between ng component na to is yung tinatawag na child or child component nila. So you can put any HTML elements inside this child component na tag. So let's just say na meron kang h1 na this is a heading. Ayan. And maglalagay tayo ng another paragraph. So P, this is a sample paragraph. So pwede mong i-access yung mga elements na to or yung element na to sa ating child component gamit yung children na property. So paano natin gagawin? Punta ka lang sa child component, and then instead of using props dito, i-destructure na natin to children. Kasi alam naman natin na children yung kunin natin. So instead of child component na string, i-render natin si children. And then click save, and then i-check mo yung browser mo. So dito sa browser, refresh mo lang siya. Ayan. So nakita mo na, this is a heading, this is a sample paragraph. So that is how you pass child into or as a prop sa iyong component. So that is another way. So as to recap, we can pass value
function, and children or child sa ating component as a property. You are ready for our exercise. So what we're going to build is this like component. So tignan mo, maliit lang siya, napaka-cute, i-zoom ko lang. So every time na i-click mo siya, ayan, may maglalag sa console. So we will install a third-party library called React Icons para sa ating mga icons dito. So alam kong handa ka na, so let's go. So ang gagawin mo una is pumunta ka sa Google tapos i-search mo yung React-Icons. And then punta ka dito sa GitHub pages na to. And makita mo yung mga icons na kasama dito. So sobrang dami guys. Marami kang options. May ant-design, may bootstrap, lahat-lahat. So ang gawin mo na lang is punta ka sa npm ito. Click mo. And then you can click this npm i react icons and click mo lang yung copy. Ayan. So copy to clipboard and pumunta ka na sa code editor mo. So, dito sa ating code editor, pwede kang mag-add ng another terminal or stop muna to. So, stop muna natin. Control-C and then clear. Tapos, i-paste mo yung kinapi mo. So, usually, right-click lang. Ayan. So, npm i react icons and click enter. At ayan, natapos na tayo sa pag-install ng ating React icons. So, i-verify lang natin sa ating package.json if nandito na ba. So, ayan, React icons. So, balik muna tayo sa browser. Doon mismo sa page ng React icons natin. So, dito, babalik tayo sa GitHub. Kasi i-search natin yung mga icons na kailangan natin. So, let's say meron tayong AI fill heart para sa ating like component. So, yan, gagamitin natin to. So, kung gusto mo gamitin yung icon na to, ikakopy mo lang yung name na to. Ayan. And then, babalik ka sa iyong code editor. And from here, pupunta ka sa app.jsx. So, gagawa tayo ng like component. So, delete muna natin to lahat. Yung mga pinaggagawa natin. Remove. Ayan. Pati etong sa taas. Remove na lang natin. And then, control save. And then, gagawa tayo ng like component. So, punta ka sa components. Ayan. And then, create like component.jsx. And then, RAFCE. And then, hit save. So, dito, tatawagin natin si like component sa ating app.jsx. So, madali lang. Ayan, tapos like component and then close lang natin for now and then hit save. So, balik tayo sa like component and then dito, pwede nating import yung mga icons na gusto natin makita sa ating UI. So, sa top, import, since alam naman natin yung import natin, AI fill heart. So from React icons /AI. So dito, save. And then meron pa tayong isa na pwedeng kunin which is yung wala namang fill or yung outline lang. So babalik tayo sa ating browser. And then dito, titignan natin kung ano naman yung may outline. So let's search for AI outline. So, tignan natin ano yung mga result. So, dapat merong heart dito. So, lagyan kaya natin ng heart. Ito. So, AI outline heart. So, copy natin to. Ayan. And balik tayo sa ating code editor. So, dito sa code editor, import lang natin siya. Katabi nitong AI fill heart. Ayan. And then, pwede mo nang i-display to sa iyong component. So, let's say, for example, meron kang div. Okay, lagay muna natin yung AI fill heart. And then, close. Ayan. Tapos yung AI outline heart. And then, close. So, tingnan natin kung anong naging resulta sa browser. So, i-run muna natin. npm run dev. And then, control-click lang natin para ma-follow natin sa browser. So, eto, meron kang isang naka-outline at meron kang isang naka-fill. So, ang tanong, paano mo lalagyan ng kulay yung isa? So, sa ating code editor, since may fill tsaka outline, pwede mong lagyan ng property na color. Ayan. So, pwede ka maglagay ng red. So, kung any naman na color yung gusto mo, pwede mong ilagay dyan. Ayan. So, ayan. Save natin. So, ang gagawin natin is maglalagay tayo ng
state para matrack yung changes and ma-update natin yung UI based sa state na yon. So, okay. So, ang itatrack natin, if naka-click ba tayo or naka-like ba tayo. So, we will put a state of const is liked and then set is like equals use state. Ayan, automatic na may import yan sa taas. And then, yung default value natin is false. Sorry. Ayan. So, we will render or ilalagay natin or i-display natin yung outline muna if yung like natin is false. Pag true to, ito yung i-display natin. Okay? So, dito, pwede ka maglagay ng ternary operator. So, let's say for example, curly braces and then is liked. Okay? So, after nyan, ganyan, ternary operator, kung true ang is like, meaning, ilalagay natin si fill heart or yung naka-fill. Ito, transfer natin sa loob. Pag false naman, colon, ilalagay natin si outline. So, Control X and then paste dito. So, save muna natin. Okay, so tignan natin yung resulta sa browser. So, makita mo, yung current state natin is naka-outline lang kasi false siya by default. So, let's go back sa ating code editor and lagyan natin ng button. No? Lagyan natin ng on-click. Pag click nila yung icon na yun, magiging or mag-update yung ating state. So, how can we do that? So, let's say for example, AI fill heart, lalagyan natin ng on-click. Ayan, si icon. Dito, maglalagay tayo ng function na handle like. Ayan, so handle like. So, dito, magagawa tayo ng function na const handle like. So, this will be an arrow function again. Ayan. And actually, pwede mo magamit yung function na to sa ating outline heart. Papakita ko sa inyo kung bakit. So, copy natin tong on-click dito sa ating AI outline heart. And then, sa loob ng handle like, pag magsiset ka ng state ng is like, ang gagawin mo na lang is yung opposite ng current state para reusable yung ating function. So, set is like to not is like. And then, hit save. Lagyan mo lang ng kaunting space dito. Ayan. So, mas malinis na siya tignan. And tignan natin kung tama yung nire-render sa ating browser. So, balik tayo sa ating browser. So, try natin i-click yung icon. And wow, you have a like component. So, pag click mo siya ulit, bang, mawawala yung like. So, lagyan naman natin ng kaunting action pa like console log, no? When you click this. So, paano natin gagawin yon? So, napakadali lang again. Balik tayo sa code editor. And then, sa ating main component, which is our parent component app.jsx, maglalagay tayo ng on-click na property. So, pwede nang diretso mo na ilagay dito. Like on-click, and then ganyan, and then arrow function, and then pwede ka na mag-assign dito or console.log. Okay, click. Ayan. So, for now, click na lang. Hindi na natin itatrack yung changes dito. So, nagpasa ka ng on-click na property. At ito yung function niya. So, maglalag siya sa console. So, sa ating like component, kukunin natin siya dito sa props. So, the structure, on-click. Ayan. So, after mong i-click ang is like, tatawagin mo si on-click. Nang ganyan. So, after na mag-set ng state into not like or not is like, tatawagin natin yung pagko-console.log. So, tignan natin in action. So, balik ka sa browser and then F12 ka para makita mo yung laman ng console. I-clear mo. And then, try to click your heart or like component. So, pag click mo, maglalag din siya ng click. And then, pag in-unclick mo, meron ka pa rin click dyan. No? Nakita mo yung number 2. So, meaning nun nag-click ka sa iyong or nag-log ka sa iyong console. So, this is how you use state and props sa iyong React application. So, I hope may natutunan kayo because we will proceed into another example. Okay, sa ating code editor, in-empty ko na lahat. So, we need to create an expandable text component. So, punta ka sa components. Ayan, expandable text component.jsx. And then, RAFCE. And then, save. And then, tawagin natin to sa ating parent component, which is app. And then, expandable text component. So, gagamit tayo ng children property.
instead of passing a value. So, hindi natin to i-close ng single lang tag. Maglalagay tayo ng text in between. So, lorem ipsum dolor. So, the ever popular text. And then, copy mo lang. And then, padamihin pa natin para mas makita nyo. Ayan. Save. Ayan. Okay. So, meron na tayong expandable text component. So, ipapasa natin to yung children. So, punta tayo dito. And then, the structure natin, yung children. Sorry. Children. Sorry, na-remove pala yung ano. So, children. Ayan. Bakit ba? Bakit ayaw mo ako? Ayan, children. Ayun. So, pwede mo na i-display dito sa children. Close. And then, nakita mo na. Naka-display na tayo sa ating browser. So, ayan na si lorem ipsum dolor. So, balik tayo sa code editor. Since nagpasa ng children, dapat meron tayong max characters doon sa ating app.jsx. Need natin siyang ipasa as a value. So, balik tayo doon. So, need natin i-define yung property na max chars. So, depende kung ilan yung gusto mo na character, yung maximum na limit para ma-display yung less tsaka yung more. And then, hit save. Okay. Go back sa expandable text component. Kunin mo si max chars dito. Okay. So, mag-focus muna tayo sa ating expandable text component. Dito, need nating i-track yung changes sa children. So, kailangan nating mag-create ng state para doon. Okay? So, const show full text and then set show full text. So, ito yung boolean value na magta-track if kailangan nating mag-show ng full text or hindi. Okay? Use state. And then, set muna natin siya to false for now. Okay? And then, after that, yung children, pwede na natin siyang i-assign sa isang state. But, since hindi naman magbabago yung value nito, pwede rin na hindi. So, we can use a text, const text equal to. So, we need to use show full text. And if true to, i-return niya yung children. But if false, kailangan nating i-cut yung ating children na string or yung text. So, how can we do that? We can use the substring property ng string. So, children.substring. Ayan. And then, yung first is yung start, which is 0. And then, yung end is yung max chars. Ayan. Dito natin magagamit yung ating max characters. So, understandable naman. Ang text is, if show full text is true, it will return the whole text, yung ating children. But if false, is ikakat niya yung text with the max characters. Okay. Then after this, actually pwede natin i-display yung children pag yung max character natin is greater than our children na length. So, paano natin gagawin yun? We can call if, ayan, children.length, since string to, and meron siyang length property, is less than or equal to our max chars. Ayan. I-return na natin si children. So, div children. And then, hit save. So, meaning yan, pag less than yung length ni children or equal to the max chars, automatic na i-return ito. Okay? Pag hindi, mag-proceed siya dito. So, dito, under sa children, hindi na dapat children to. Dapat text na yung ginagamit natin. Ayan. Kasi dapat, ito na yung nakadisplay sa ating webpage or yung state na nakadisplay sa ating webpage. So, tignan nyo yung example natin sa browser. Ayan. Nakat na siya. Bakit? Kasi, yung show full text natin is false. So, what if gawin nating true si show full text? Update muna natin. Ayan. True. So, ano kaya magiging output niyan sa browser? So, balik tayo sa browser. Ayan, makita mo yung full text talaga. So, that is how the state works. So, ngayon, kailangan natin i-add yung mga buttons. So, paano natin gagawin yun? Balik tayo sa ating code editor. Dito, yung ... ilalagay na lang natin as a string dito. Okay? And then, below this text, we need to add the buttons. So, button. Okay, ayan, meron tayong button. Tapos, need nating i-render conditionally yung more and less. So, paano? Gagamit tayo ng curly braces. And then, we need to use the show full text. Okay. And then, yung ternary operator natin. So, pag show full text is true, meaning less dapat yung nakadisplay.
Kasi naka-display yung lahat ng text natin eh. Pero pag false naman, dapat more yung lalabas na button dito. Okay? And then dito sa ating button, lalagyan na lang natin siya ng on-click. Ayan. So sa on-click na to, i-update natin yung state ni show full text. So how can we do that? So we can use an arrow function, and then set show full text. So pwede nang diretso na tawagin mo yung setter or yung mag-update ng ating state. So ang value niyan is prev state. Pwede kang gumamit ng prev state kung gusto mo. Equal to, or yung i-return mo is yung not equal to the previous state. Ayan. So pwede din yan, or pwede rin na not show full text lang yung i-return mo. So depende sa'yo, but I prefer this way. Okay? So after this, itry natin sa ating browser. So, sa browser, nakita mo, meron kang full text. Pag clinic ko si less, ayan, nagagamit na siya or nagamagana na siya. More na yung napalit sa button. Tapos, na-cut na yung ating string. Pag clinic ko naman si more, lalabas na si less. So, that is how you create React applications using state and properties.